Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article ng Philippine Star tungkol ito kay Mr. Larry Gadon, ang Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Nakakalula ang kanyang sweldo. Ito ang title. Gadon gets 4.67 million as anti-poverty czar. Says poor must help themselves. Mga pobre, tulungan niyang sarili nyo, otherwise magiging pobre lang kayo. Okay, sinulat ni Christina Chi, March 31, 2025. Disbarred lawyer. Unang kwan pa, hinighlight pang kanang pagka-disbar. Medyo galit ata ang Philippine Star kay Larry Gadon. Disbarred lawyer was paid 4.67 million as President Marcos Jr. advisor on poverty alleviation last year, making him the third highest paid among 7 presidential advisors in 2024. Oh, grabe, oh. Gadon's salary and allowances in his first full year as anti-poverty czar amounts to 12,700 pesos per day. Ang ganda ng pagka-compute, oh. Pero may halos wala kang ginagawa, 12,700 per day or about 389,000 per month. Like other presidential advisors, he is assigned salary grade 31, one of the highest salaries in government pay scale. Okay, itong report na ito is base sa Commission on Audit Report for 2024. Okay, ang pinakamataas na presidential advisor na sweldo is si Legislative Affairs Advisor Mark Mendoza, 4.92 million. Pumapangalawas, Military and Police Affairs Advisor Roman Felix, 4.72 million. Pangatlo si Gadon. Pang-apat lang, tinalo pa ni Gadon si General Galvez as advisor on peace process. Galvez is 4.6 million. Ito si, in fairness, kay Secretary or General Galvez, yan ang maraming naitulong dahil sa kapayapaan. Makita nyo, wala natin problema sa MILF, BIFF, wala na. Mabuti na lang yung sa NPA na peace negotiation, hindi natuloy. So, wala akong problema dito kay Secretary, Peace Process Secretary General Galvez. Ginagawa lang yan trabaho niya. Kay Gadon, ay wala. Lugi tayo. Gadon's compensation included 3.43 million in basic salary, 631,626 in bonuses and incentives, 317,224 in allowances, and 265,500 pesos in discretionary funds, according to COA 2024 report. In all, Gadon's total gross pay, not including taxes, last year is 4,668,106. This is nearly twice more than his salary and allowances in 2023. Kasi na-appoint siya middle of year na noong 2023. Kaya 2.405 million ang kanyang sweldo noong 2023. Okay. Sabi niya, ito ang galing Gadon said he considers his role as a form of public service rather than employment, adding that the compensation is modest compared to his previous income in private sector. Wow! Public service daw ito.
Kasi mas malaki ang kinikita niya noon. Sabi niya, noon daw, he used to earn 1.5 to 2.5 million per month. Ngayon, nagsakripisyo siya dahil 389,000 na lang ang kanyang sweldo. Maniwala ba kayo sa kanya? But, sabi niya, you can see the results. Our economic recovery is doing well and the poverty incidence has gone down. Hindi nagbabasa ng kwanito ng survey. SWS. Oh, dito. Nilagay din sa report ng Philippine Star na tumataas ang bilang ng self-rated poverty. Ano itong sinasabi niya na poverty incidence has gone down? Ay, nako. Sige na lang, pabayaan na lang natin si Mr. Gadon. Ito, sabi niya, asked about his day-to-day duties, Gadon said his role involves assessing government poverty alleviation efforts and submitting policy recommendations directly to the President. Gadon declined to name specific national programs directly linked to his advisory work. Wala siyang maipakita na detalye sa kanya. Wala lang. Kasi once or twice a month lang daw sila magkita ni Presidente. Tapos, ano lang, written reports lang. Ganun lang. Wala siyang masabing detalye sa kanyang ginagawa. Tapos sabi pa niya na ito na nga, ang mga pobre daw is dapat tulungan nilang kanilang mga sarili. Ito, sabi ng Philippine Star, the number of Filipinos who consider themselves poor and food poor reached its highest level in over 2 decades according to a social weather station survey released in January. It said about 63% of Filipino families rated themselves as poor, the highest self-rated poverty level in 21 years. So, yun ba? Tapos, dagdag pa dito ng interview na yung mga pobre dyan, dapat tulungan nilang kanilang mga sarili. Alangan naman na gagawin nating sorjon yung tamad, mga ganon. Ay, grabing tao to. Di ba, mayroong viral yung babae na galing sa Imbornal ba yun? Yung lumabas na lang bista. Grabe, oh. Viral yun. Katira lang sa ano. Ganon kapobre ang mga Pilipino. Tapos, ganyan ang ating anti-poverty advisor. Millions, 4.6 million, walang ginagawa. Tapos, pinagmamayabang pa niya na poverty incidence has gone down. Anyway, pasensya na lang natin si Mr. Disbarred Lawyer Larry Gadon. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan na nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para magkaroon ng mas maayos na tahanan, tirahan ang tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Katagkulong nito. Basta wak tapos O karon te nindot na gid kaayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gyud mo og bagong balay. Nindot na gid nga tan-awon ang inyong atop. So karon te unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo nagpatindog na mo og balay nga bago? unang-una salamat sa Ginoo ug sa
nagtanaw sa video nga natabang sa mo, salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay. Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat. Karon te pila day ka bukang imong anak? Akong anak, duha na. Duha. So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mara to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.